dapat kitang tawaging kuya. Pabirong ginawa ni Jamie ang mungkahi pero napaisip talaga si Michael. Wala siyang interes na yakapin si Miyamoto Masaki. Kahit gaano pa kaganda ang kanyang asawa, si Michael ay hindi isang taong mahilig makipagtalik sa ibang babae. Ngunit marahil, hindi kailangang gawin ni Michael ang kanyang sarili. Nag-isip sandali si Michael at nagpadala ng mensahe kay Dragon. Maginhawa bang makipag-usap? Pagkalipas ng humigit kumulang 10 minuto, pinadalhan siya ni Dragon ng imbitasyon sa video call. Pinindot ni Michael ang accept. Master. Oh. Nandito rin si Mr. Jamie. Nakita ni Dragon sina Michael at Jamie sa pamamagitan ng video. Napangiti si Jamie. Dragon, balita ko undercover agent ka na ngayon. Nakuha mo na ba yung serum na yan? Tandaan na kumuha din ako ng isa. Palagi akong naniniwala na hindi na kailangang maglaan ng oras para matuto ng martial arts sa panahon ngayon. Ang ilang advanced na serum ay sapat na. Sa tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Hudson, si Jamie ang pinakaatubiling magsanay ng husto sa martial arts. Pakiramdam niya ay sobrang nakakapagod ito. Sumagot si Dragon, paumanhin, hindi ko rin alam kung ano ang hitsura ng Mirakuru Serum. Hindi man lang ako naibigay ni Miyamoto Masaki ng kanilang espesyal na gamot. Paumanhin, Master. Mahinaong sabi ni Michael, Dragon, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Kakapasok mo pa lang sa pamilyang Miyamoto. Normal lang kay Miyamoto Masaki na hindi ka pa magtiwala. Gayunpaman, ang dakilang pagpupulong ay gaganapin sa lalong madaling panahon. Kapag nakita ako ni Miyamoto Masaki, tiyak na pahihirapan niya ako. Seryoso din ang ekspresyon ng Dragon. Isinusumpa ko na kahit mamatay ako, kukuha ako ng espesyal na gamot bago ang pulong at ibibigay ko kay Master. Naniniwala si Michael sa determinasyon ni Dragon. Gayunpaman, napasok niya ang isang lihim na pamilya, hindi isang ordinaryong pamilya. Magiging maingat sila sa pagbabantay sa kanilang espesyal na gamot at swero. Gaano man kahusay ang Dragon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makuha ito kung hindi ito inaalok ni Miyamoto Masaki sa kanya. Nakita mo na ang asawa ni Miyamoto Masaki, tama ba? May sasabihin ba ang babaeng iyon sa pamilya Miyamoto? Tumanggaw si Dragon. Oo. Tila ang ninuno ni Matsushima Rika ang tagapagligtas ng pamilya Miyamoto. Sa makatuwid, kahit na ang kanyang pamilya ay hindi kasing lakas ng pamilyang Miyamoto, nirerespeto siya ni Miyamoto Masaki. Tsaka sobrang dominante ang babaeng ito. Kagabi, sobrang uminom si Miyamoto Masaki at natulog sa isang kasambahay. Siya ay nahuli ni Matsushima Rika. Agad na sinampal ni Matsushima Rika si Miyamoto Masaki. Hindi man lang siya naglakas loob na magsalita o gumanti. Higit pa rito, pinatay ni Matsushima Rika ang dalaga. Hindi napigilan ni Michael ang bahagyang pagkagulat. Ganoon ba siya kalupit? Napangiti si Jamie. Dragon, tuturuan kita ng paraan. Ginagarantiya ko na makukuha mo ang banal na gamot o serum na iyon sa loob ng 1 buwan. Bukod sa pabor kay Miyamoto Masaki, kailangan mo ring magtatag ng isang lihim na relasyon sa kanyang asawa. Nakipaglaro na ako kay Matsushima Rika noon at kilalang kilala ko siya. Hindi siya isang taong madaling masettle. Niloko siya ng asawa niya, kaya siguradong maliligaw siya. Dragon, you look so manly kaya siguradong magugustuhan ka niya. Maging matapang at akitin siya. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo noon. Hanggat iniugoy mo ang martilyo ng tama, maaari mong masira ang anumang pader. Dragon. Si Dragon ay palaging isang napakatapat na tao. Matagal na siyang celibate habang nagsasanay sa ilalim ng pamilyang Hudson. Bagamat talagang maganda si Matsushima Rika, wala man lang naramdaman si Dragon para sa kanya. Tumanggaw si Michael. Dragon, ito ay isang magandang solusyon. Natigilan si Dragon. Master din. Iminumungkahi mo rin na gawin ko iyon. Tumanggaw si Michael. Nag-isip sandali si Dragon at pumayag. Sige, susubukan ko. Kumaway si Jamie kay Dragon. Sige, ay swing mo ang martilyo mo. Ipapadala ko sa iyo ang mga gusto at ayaw ni Matsushima Rika mamaya. Ibinaba ni Michael ang tawag kay Dragon. Matapos ibaba ang tawag, hindi napigilan ni Jamie ang pagtawa. Haha, hindi ko akalain na ang nangungunang manlalaban sa mundo ay kailangang gumawa ng ganito. How interesting.
Wala sa mood si Michael na makipagbiruan sa kanya. Tumayo siya. Natapos ko na ang misyon ko dito. Dapat umalis na ako. Sabi ni Jamie, sige, tandaan mong ipadala ang baby kong si Sora sa ibang buwan. Tumalikod si Michael at same time na sinabi kay Jamie, Jamie, natatakot ako na hindi mo na makikita si Park Sora. Mayroon akong premonition na ang aming pamilya ay daranas ng matinding dagok sa nalalapit na dakilang pagpupulong. Kapag ang ibang mga pamilya ay tahasang target kami, hindi ka dapat manatili sa larangan ng digmaan. Masyadong delikado dito. Siguradong magpapadala sila ng mga tao para hulihin ka. Ngumuso si Jamie. F***, hindi ako natatakot na magsimula ng digmaan kasama ang 7 pamilya. Iyon ay para sa pinakamahusay. Anyway, ayokong manatili sa isang pangit na lugar tulad ng battlefield sa loob ng 1 taon. Oo nga pala, kapag nakita mo ang mga tao mula sa ibang mga pamilya sa pulong, huwag matakot. Kung maglakas loob silang guluhin ang Hudson, turuan mo ako ng leksyon. Tumango si Michael. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mga api sa pamilya namin. Pupunta ako. Tumakaway ng kamay, naglakad si Michael patungo sa Zephyr 3. Mabilis lumipas ang oras. 3 araw na lang ang natitira bago ang dakilang pagpupulong sa ika-10 ng Oktubre. Bumalik si Michael sa Hudson Castle sa England. Sa pagkakataong ito, hindi na isinama ni Michael si Lauren o Victoria. Hindi naman kasi sila galing sa 8 pamilya. Walang makapaghuhula sa hinaharap. Mas mabuting huwag na lang silang idamay. Mas ligtas sa ganoong paraan. Dahil si Lotta ay mula sa isa sa 8 pamilya, dinala siya ni Michael pabalik sa England kasama niya. Sa sandaling dumating si Lotta sa labas ng kastilyo, naakit siya sa mga kakaibang bulaklak at halaman sa labas at patuloy na kumukuha ng litrato. Mitiig ang naghintay sa kanya si Michael na parang maginoo. Pero mahilig talaga siyang kumuha ng litrato. Nang makita ang kanyang pag-rapture, naniwala siyang hindi siya matatapos ng ganoon kagad kaya sinabi niya, papasok muna ako. Pwede ka nang pumasok kapag tapos ka na. Kasabay nito, pumasok si Michael sa kastilyo. Nakaupo si Jessie sa sofa sa sala. Magalang na bati ni Michael sa kapatid. Kuya. Pinandilatan ni Jessie ng masama si Michael. Bagaman itinuring ni Jessie si Michael bilang kanyang kaaway, palagi niyang itinatago ng mabuti ang kanyang puot. Palagi siyang umaarte na parang totoong nagmamalasakit siya sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang itinatago si Jessie. Ngumuso si Jessie. Hindi ko matatanggap na tinatawag mo akong kuya. Ikaw ay kahanga-hanga. Pagkatapos mong malaman ang tungkol sa mga lihim ng pamilya, marami kang naiambag at nakuha mo ang lahat ng lihim ng pamilya Park, pamilya Miyamoto at maging ng pamilyang Swiss Mead. Maaga o huli, kukunin mo na ang pamilya Hudson. Baka ako ang tumatawag sa'yo kuya. Kabanata 637, hindi matitiis ang pinilit maging mapagpakumbaba. Napuno ng selos ang sinabi ni Jessie. Ito ay hindi nakakagulat. Ilang taon na ang nakalilipas, noong si Michael ay wala pa sa gulang at nag-aalala tungkol sa isang walang kabuluhang babae tulad ni Ivy, alam na ni Jessie ang tungkol sa sekreto ng pamilya. Sa oras na iyon, kinuha ni Jessie ang responsibilidad na maging kahalili ng pamilya Hudson, upang makamit ang kaluwalhatian para sa pamilya at iligtas ito mula sa sakuna. Sa nakalipas na ilang taon, sinubukan ni Jessie ang kanyang makakaya upang bumuo ng isang magandang relasyon sa mga pangunahing pamilya. Ngunit bukod doon, wala siyang ibang konkretong tagumpay. Tulad ng alam ng lahat, ang isang mabuting relasyon ay walang kahulugan. Kahit pa kaganda ang relasyon mo sa isang tao, kung wala kang halaga sa kanila, wala silang pakialam sa iyo. Para naman kay Michael, sa maikling panahon mula noong natapos niya ang kanyang mga misyon sa pagsasanay at nalaman ang tungkol sa sekreto ng pamilya, natuklasan niya ang mga sekreto ng mga pamilyang Park, Miyamoto at Smead. Nagawa niya ang hindi nagawa ni Jessie nitong mga nakaraang taon. Kung mayroong Hudson Family Air scoreboard, tiyak na malalampasan ang score ni Michael ang kay Jessie. Paano mananatiling kalmado si Jessie? Alam ni Michael na nagseselo si Jessie sa kanya. Kung sa ibang pagkakataon pa lang, hindi magsasawang makipagtalo sa kanya si Michael, ngunit ang mga steal ay tina-target ng iba pang 7 pamilya ngayon.
Ayaw ni Michael na lumahok sa panloob na alitan at bigwan ang kanyang lolo. Hindi pinansin si Jessie, lumapit siya kay Butler Frank at nagtanong, nasaan si lolo? Magalang na yumuko si Butler Frank. Ginoo. Si Hudson Sr. ay nasa itaas. Umakyat si Michael sa hagdan patungo sa kwarto ng kanyang lolo. Katok-katok. Lolo, ako po ito. Kumatok si Michael sa pinto. Gayunpaman, hindi tumugon si Charleston. Kaya naman, tinulak ni Michael ang pinto at pumasok. Napagtanto niyang nasa telepono si Charleston. Lumapit si Michael ngunit walang sinabi. Tahimik lang siyang nakatayo at pinakinggan ang tawag ng lolo. Charleston was phoning into the phone, bihira para sa London na magkaroon ng ganitong magandang panahon, kaya gusto kong imbitahan ka sa aking kastilyo upang humanga sa aking hardin. Naaalala ko na gusto mo ang aming sunmoon hibiscus. Ang bulaklak na ito ay nagbabago ng 3 beses sa isang araw. Para itong bulaklak ng lotus na umuusbong mula sa tubig, hindi mapapantayan ang ganda. Ito ay namumulaklak nitong ilang araw at puno ng mga bulaklak. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Maaari tayong humanga sa mga bulaklak habang umiinom ng tsaa. Nako, kung hindi ka libre, pwede akong pumunta para hanapin ka. Maaari tayong maglaro ng chess. Matagal na akong hindi lumalaban sa napakahusay mong chess skills. Oh, hindi ka libre. Sige na. Magkita tayo sa Morocco sa loob ng ilang araw. Ibinaba ni Charleston ang tawag sa pagkabigo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Michael ang kanyang lolo na napakakumbaba. Palaging nakataas ang ulo ni Charleston sa harap ni Michael at ng iba pa. Hindi pa nakita ni Michael ang kanyang lolo na yumuko sa sinuman. Tinanong ni Michael, Lolo, sino ang kausap mo? Sumagot si Charleston, Mr. Addington. Ang pamilya Addington ay isang lihim na pamilya sa England. Sinabi ni Charleston, buntong hininga, iniisip kong makipagkita kay Mr. Addington ng maaga bago ang mahusay na pagpupulong upang makipag-chat at makakuha ng kanyang suporta. Unfortunately, ayaw niya akong makita. Mukhang hindi na niya susuportahan ang Hudson family this time. Hindi napigilan ni Michael ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Ang pamilya Addington at ang Hudson S ay parehong nasa England ngayon. Masasabing sobrang close sila. Parehong bahagi ng 8 sikretong pamilya sa mundo. Dapat ay isang normal na bagay para sa kanila ang pagkikita. Gayunpaman, kahit na si Charleston ay nagmakaawa ng mapagpakumbaba, tumanggi pa rin ang pamilya Addington na makipagkita sa kanya. Malinaw na mababa ang tingin nila sa pamilya Hudson. Ayaw nilang makita si Charleston. Mahigpit ang mga kamao, labis na nalungkot si Michael para sa kapakanan ng kanyang lolo. Kaya niyang tiisin ang pagiging mapagpakumbaba, ngunit hindi niya kayang makita ang kanyang lolo na pinipilit na kumilos sa ganitong paraan. Yung mga mayabang na Addington. Kung talagang Diyos ako, tingnan ko kung maglakas loob ka pa ring tanggihan ang aking lolo. Galit na galit si Michael. Dati, medyo nag-aalangan siya sa pagiging isang Diyos-Diyosan. Kung siya ay isang Diyos-Diyosan, nangangahulugan ito na mayroon siyang kakayahang hulaan ang hinaharap. Indirectly din ito na ikakasal sila ni Ivy. Pero ngayon, mas gugustuhin ni Michael na makipagkasundo sa manlolokong B*** na iyon kaysa makitang napakababa ng ulo ng kanyang lolo. Kinalma ni Charleston ang sarili at ngumiti kay Michael. Siya nga pala, ang lokasyon ng dakilang pagpupulong ay nakumpirma na. Ito ay nasa Chefchaouen, Morocco. Ito ang iyong unang pagkakataon na lumahok sa mahusay na pagpupulong. Siguradong sobrang excited ka. Chefchaouen. Nakapunta na si Michael sa lungsod na ito dati. Ito ay isang lungsod sa hilagang kanluran ng Morocco. Ang mga pinto, hagdan at dingding ng mga bahay doon ay pininturahan lahat ng kulay asul. Parang fairy tale world. Ubo, ubo. Biglang umubo ng marahas si Charleston. Mabilis na inalalayan ni Michael si Charleston. Lolo, bakit lumala na naman ang kalagayan mo? Hindi ka ba ginagamot ng medical team ng pamilya natin? Sabi ni Charleston, tinatrato nila ako. Ngunit natatakot ako na ito ay kapalaran. Gaano man ka-advance ang ating teknolohiya, hindi ito makakalaban ng tadhana. Anak, baka. Nagmamadaling sinabi ni Michael, hindi, Lolo, tiyak na mabubuhay ka ng higit sa 100 taong gulang. Ngumiti si Charleston at masuyong tinapik ang ulo ni Michael.
Okay, okay. Bagamat alam niyang bilang na ang kanyang mga araw, ayaw niyang mag-alala ang kanyang apo. Sabi ni Michael, Lolo, hindi ka magaling. Huwag pumunta sa Morocco. Pupunta kami ni Jessie. Napailing si Charleston. First time mo doon. Hindi ka kilala ng mga tao mula sa ibang mga pamilya, at nabigo rin ang iyong kapatid na magkaroon ng presensya sa nakalipas na ilang taon. Kailangan ko nang umalis. Oo nga pala, sabi mo ibinalik mo si Lota. Tumango si Michael. Oo, hinahangaan niya ang mga bulaklak sa labas. Baka pumasok na siya. Tumango si Charleston. Bagaman bata si Lota, lumabas na siya sa nakaraang 2 pagpupulong. Siya ay isang babaeng may awtoridad at karapatang magsalita. Hindi natin siya pwedeng maliitin. Dali, tulungan mo akong bumaba para batiin siya. Kararating lang ni Lota sa bulwagan ng Hudson Castle. Michael, tuwang-tuwang tawag ni Lota nang pumasok siya sa bulwagan. Sa halip na si Michael, si Jessie ang kanyang nakita. Si Jessie ay nakaupo sa sofa, mukhang moody, ngunit sa sandaling makita niya si Lota, siya ay bumangon. Naglakad siya palapit kay Lota at magalang na yumuko. Ah! Ang kagalang-galang na Miss Mead. Ako ay napakasaya na maaari mong bisitahin ang aming hamak na tirahan. Ito ay walang kapantay na karangalan ng aming pamilya. 2 beses na kaming nagkita noon sa nakaraang 2 magagandang pagpupulong. Iniisip ko kung naaalala ako ni Miss Mead. Tumingin si Lota kay Jessie at ngumiti. Naaalala ko. Ikaw ang panganay na kapatid ni Michael, Jessie. Tuwang-tuwa si Jessie. Isang malaking karangalan na maalala ng Swiss Holy Maiden. Noon lang, tinutulungan ni Michael si Charleston pababa ng hagdan. Nakita niya si Jessie na parang isang utusan na nag-groveling sa harap ni Lota at hindi niya napigil ang magsalita. Kuya, bata pa lang si Lota. Kailangan mo bang magalit sa kanya ng ganyan? Kabanata 638, si Michael ay isang masamang tao. Kinasusuklaman ni Michael ang pagiging sunod-sonyerin ni Jessie. Pakiramdam niya ay isang kahihiyan ito sa buong pamilya. Dati, nang makaharap ni Michael sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki, agad siyang hinamak ng 2 taong ito nang malaman nilang mula siya sa pamilyang Hudson. Hindi nila tinuring na tao si Michael at minamaliit siya. Sa unang pagkakataon na nakita ni Park Chan-young si Michael, pinalipad niya ito sa himpapawid. Gusto rin siyang hampasin ni Miyamoto Masaki sa sandaling magkita sila. Bakit? Ito ay dahil si Jessie ay palaging kumikilo sa isang kasuklam-suklam na nakakainggit na paraan sa harap nila. Nadama nila na kung kahit ang panganay na kapatid na si Hudson ay kailangang yumuko ng napakababa sa tuwing makikita niya sila, hindi ba mas mababa ang respeto sa sarili ng bunsong kapatid? Hindi katakataka na kinasusuklaman ni Michael ang pag-aasal ni Jessie sa harap ng iba pang mga lihim na pamilya. Sa kabilang banda, nadama ni Jessie na si Michael ay masyadong immature at hindi alam kung paano magkunwari ng pagkamagalang. Bagamat nagsalita si Jessie sa tahimik na boses kay Lota, tumalsik siya kay Michael, "How dare you?" Si Miss Smith ay ang nag-iisang ina po ng pamilya Smith at may napakarangal na katayuan. Nakilahok siya sa 2 sa mga dakilang pagpupulong at nagsalita sa ngalan ng kanyang pamilya. How dare you say na bata lang siya? Ikaw ang isang brat na ayaw lumaki. Hindi inaasahan ni Lota na magtatalo si Jessie at Michael tungkol sa kanya. Bata lang talaga ako. Tama si Michael, bata lang ako kaya hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Maganda ang relasyon ko kay Michael. Minsan, sinasampal niya ako. Jessie. Michael. Nagmamadaling sinabi ni Michael, Lota, kailangan mong sabihin ng malinaw ang pangyayari kung saan kita sinampal. Kung hindi, magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Napakamot ng ulo si Lota, hindi maintindihan kung paano ito nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Napangiti siya ng inosente. Tinampal lang ako ni Michael kapag makulit ako. Hinampis niya ako ng mahina, hindi naman masakit, hehe. Napatingin si Jessie sa inosente at kaibig-ibig na si Lota. Siya ay ganap na hindi katulad ng Lota na kilala niya. Hindi katulad ng mahalagang anak na babae ng pamilya Smith. Sa mga magagandang pagpupulong, palaging tahimik at eleganteng kumilos si Lota. Nakita na rin ni Jessie si Lota sa laro noon. Siya ang kulat aloof na Swiss Holy Maiden. Bakit siya naging madaling lapitan pagkatapos makilala si Michael?
Sa sandaling ito, ngumiti si Charleston at pinagsabihan si Michael. Michael, si Lota ay isang pinarangalan na panauhin ng aming pamilya. Mabuting kaibigan kanya at mas matanda ka sa kanya ng ilang taon. Dapat pagbigyan mo siya. Paano mo siya masasaktan? Nagmamadaling sinabi ni Michael, Opo, Lolo. Ako ay nagkamali. Hindi ko na siya sasaktan. Tuwang-tuwa si Lota nang marinig iyon. Lumakad siya papunta kay Charleston. Hello, Lolo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita sina Charleston at Lota. Naalala siya ni Lota sa nakaraang dalawang pagkikita. Mabuti. Si Lota ay tumangkad at mas maganda, at ang iyong figure ay naging mas mahusay. I wonder kung sinong maswerteng lalaki ang makakapag-asawa ng perpektong babae na tulad mo, nakangiting puri ni Charleston. Nahihiyang sumulyap si Lota kay Michael. Masasabi ni Charleston na gusto ni Lota si Michael, ngunit alam din niyang mayroon ng dalawang asawa si Michael at wala nang balak na makakuha ng isa pa. Lota, narinig ko na ang sitwasyon ng pamilya mo kay Michael. Sorry sa naranasan mo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang mga magulang mo sa masasamang kuko ng pamilya Handley. Sobrang na-touch si Lota. Salamat, Lolo. Ibinaba ni Michael ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Alam niyang pambihira lang ang mga sinabi ng lolo niya. Hindi man lang maprotektahan ng Hudson S ang kanilang sarili ngayon. Paano sila magkakaroon ng kakayahang lumaban sa pamilya Handley at iligtas ang mga Smith? Ngumiti si Charleston kay Lota. Lota, dapat kang sumama kay Michael sa darating na dakilang pagpupulong. Si Lota ay mukhang nagkakasalungatan. Pero natatakot ako na mahuli nila ulit ako. Ang mga taong iyon mula sa pamilya Handley ay hindi maaaring magpakita ng opisyal sa publiko. Tiyak na hindi sila maglalakas loob na dumalo sa pulong ng personal. Sa pagprotekta sa iyo ni Michael, siguradong ligtas ka, sabi ni Charleston. Nang marinig ito, tumanggo si Lota at sumang-ayon. Alam ni Michael na ginagawa ito ni Charleston dahil gusto niyang tulungan ni Lota ang pamilya Hudson. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Hudson ay walang ibang sumusuporta sa kanila. Kailangan nilang harapin ang iba pang 7 pamilya ng mag-isa. Bagamat bata pa si Lota, mas mabuti na ang pagkakaroon niya kaysa wala. Kaya naman, nanatili si Lota sa Hudson Castle hanggang sa oras na para sabay-sabay na umalis papuntang Morocco. Noong gabing iyon, ang mga Hudson ay nagbigay kay Lota ng pinakamahusay na paggamot, kahit na siya ay isang batang babae na nasa hustong gulang. Ang Hudson S ay naghagis ng isang piging para sa kanya, na mas detalyado at marangya kaysa sa ginawa para kay Lauren at sa kanyang mga magulang. Natapos ang hapunan bandang 11:00 ng gabi. Si Michael at Lota ay naglakad pabalik sa kanilang mga silid. Pareho silang nakainom ng red wine. Pambihira ang tolerance ni Michael sa alkohol, kaya hindi siya lasing. Gayunpaman, namula ang mukha ni Lota at medyo tipsy na siya. Biglang tumalon si Lota kay Michael nang mapanlinlang. Michael, buhatin mo ako. Ako, lasing ako. Nagulat si Michael. Akala niya ay may tumalon na hayop sa kanya. Tigilan mo na ang pagpapanggap na lasing ka. Kanina pa tayo nag-inuman at alam ko kung gaano ka kahusay uminom. Bilisan mo at lumayo ka sa akin. Huwag mo akong pagsamantalahan, prangka na sabi ni Michael. Iginagalang pa rin ni Michael si Lota bilang banal na dalaga ng Switzerland, ngunit araw-araw silang magkasama kamakailan. Pamilyar na pamilyar sila sa isa't isa, kaya mas naging casual sila sa isa't isa. Agad namang sumagot si Lota, parang ikaw ang may bentahe ngayon, di ba? Dahil doon, idiniin ni Lota ang sarili sa likod ni Michael. Sa kanyang figure, sino mang lalaki ay magnanasa sa kanya. Napalunok si Michael. Alam niyang may magandang figure si Lota, ngunit ayaw niyang aminin ito. Sabi niya, ang bigat mo. Hindi kita kayang buhatin. Pakli ni Lota, paano naman? Napakalakas mo. Walang magawa, masunaring binuhat ni Michael si Lota pabalik sa kanyang silid. Maaari kang manatili sa silid na ito, sabi ni Michael. Salamat, Michael. Tumalon si Lota mula sa Michael sa sahig. Nang makita niya ang timangan sa silid, tumayo siya dito. Mabilis itong nagpakita, 56 na kilo. Nagulat si Lota. Nagmamadali siyang tumalon sa kama at tinakpan ang kanyang katawan ng mamahaling satin na kumot.
Parang sobrang nahihiya siya na para bang natatakot siyang makita. Bigla siyang parang maiiyak. Michael, huwag mo akong tawagan para mag-almusal bukas. Wala akong kakainin bukas. Ngumiti si Michael at naglakad. Anong mali? Akala ko ba wala kang pakialam sa pagtaba? Anyway, hindi ka naman mataba. Agrabyado ang sinabi ni Lota, bago kita nakilala, 45 kilo lang ako. Ngayon, 56 na kilo na ako. Ngumiti si Michael. Mga 10 kilo lang ang nadagdag mo. Napakaganda mo pa rin at maganda ang pangangatawan. Hinayla ang mga takip sa kanyang ulo, nagsimulang umiyak si Lota. 10 kilo lang. Makinig ka sa sinasabi mo. Sob, 45 kilo lang ang dalawang asawa mo. Tinadya mo akong patabain. Napakasama mo. Sob, hindi na ako kakain kasama mo. Kabanata 639 mula sa Japan with Love. Ngumiti si Michael at idiniin ang ulo sa malambot na kumot. Magpahinga ka ng mabuti, tanga na babae. Huwag isipin na mag-hunger strike. Pupunta ako at gigisingan kita para sa almusal bukas ng umaga. Wala siyang gaanong oras para aliwin siya. Kung tutuusin, may mas importante pa siyang gagawin at bumalik sa kanyang silid. Pagkabalik sa kanyang silid, nagpapadala ng mensahe si Michael kay Dragon. Kumusta ang pag-unlad ng mga bagay? Ilang araw na ang lumipas ngunit hindi pa nakukuha ni Dragon ang banal na gamot na makapagpapalakas sa katawan ng pamilya Miyamoto. Hindi man lang niya natitigan ang Mirakuru Serum. Ayon kay Dragon, si Miyamoto Masaki ay lalong nagtiwala sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin alam ng Dragon ang lokasyon ng banal na gamot. Isang beses lang ibinigay ito ni Miyamoto Masaki kay Dragon para subukan ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon, hindi na niya ito naibigay sa kanya. Bilang resulta, hindi nagawang lihim na dalhin ng Dragon ang banal na gamot na ito sa Michael. Malapit na ang dakilang pagpupulong. Sa panahong iyon, tiyak na magkakaroon ng head-on confrontation sina Michael at Miyamoto Masaki sa Morocco. Ayaw ni Michael na mabugbog siya ni Miyamoto Masaki. Alas 5 na kinaumagahan, hindi pa rin nakatanggap ng reply si Michael mula kay Dragon. Sa Japan, 10 PM na. Nang matapos ni na Michael at Lota ang kanilang munting paglalandian sa Hudson Castle, malapit na ring magbukas ang gabi. Sa Japan, Oktubre ang pinakamagandang buwan para sa mga pervert. Ito ay dahil ang Japan ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang bansa sa mundo sa panahon ng taglagas, at ang Oktubre ay ang pinakamahusay na oras upang pahalagahan ang mga pulang dahon ng taglagas. Sa sandaling ito, sa Miyajima sa timog kanluran ng Hiroshima, isa sa pinakamagandang lugar sa Japan para tingnan ang mga pulang dahon ng taglagas, isang napakagandang babae na nakasuot ng alampay ang humahanga sa taglagas na tanawin. Bagamat gabi na, mayroong libu-libong alitaptap sa bawat puno ng maple, na nagbibigay liwanag sa magagandang pulang dahon. At ang mga pulang dahon ay patuloy na umaanod pababa mula sa mga puno. Dama po sila sa maselang katawan ng babaeng ito at sa makinis nitong itim na buhok. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang matangkad at mahabang buhok na lalaki. Iyon ay Dragon. Ang babae ay asawa ni Miyamoto Masaki, si Matsushima Rika. Lumingon si Matsushima Rika at ngumiti sa matangkad at gwapong Dragon. Masyadong tahimik dito. Magpatugtog tayo ng kanta. Agad nilabas ni Dragon ang phone niya. Oo, madam. Anong kanta ang gusto mong marinig? Kaakit-akit na sinabi ni Matsushima Rika, i-play ang theme song mula sa Love in Japan. Pag-ibig sa Japan. Ito ay isang romantikong pelikula na ginawa sa isang pakikipagtulungan sa pagitan ng US at Japan. Narinig na ni Dragon ang pelikulang ito noon. Alam din niya na hindi lang basta-bastang romantikong pelikula ito ay isang pelikula tungkol sa pag-iibigan ng isang Japanese na lalaki at isang Amerikanong babae. Ito ay tungkol sa isang matinding 24 na oras na pag-iibigan sa pagitan ng isang may asawang Amerikanong aktres at isang may asawang Japanese architect habang ang aktres ay kumukuha sa lokasyon sa Japan. Maganda at mapanglo ang theme song. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Dragon. Siguro kung may nakatagong kahulugan kung bakit pinili ni Matsushima Rika ang kantang ito. Kamakailan lamang, siya ay lihim na nagsusumikap ng pabor kay Matsushima Rika.
Ginamit ang impormasyon na ipinadala sa kanya ni Jamie tungkol sa kanya, sinubukan niyang kunin ang kanyang mabuting panig. Sa paglipas ng panahon, lalong naging palakaibigan si Matsushima Rika sa Dragon. Madalas niya itong pinapatawag para maging bodyguard niya. Dahil hindi masyadong magaling si Dragon sa pang-akit sa mga babae, hindi niya masabi kung interesado si Matsushima Rika sa kanya. Hinanap ni Dragon ang kanta at pinindot ang play button. Dapat matagal mo na akong tinanggihan. Hindi mo dapat ako hinayaang habulin ka. Wala akong sapat na panahon para mahalin ka ng maayos. Dapat matagal na akong tumigil sa paglalaro. Sa mga hangganan ng moralidad, lumalakad tayo sa ipinagbabawal na sona ng pag-ibig. Habang nakikinig si Matsushima Rika sa theme song, inabot niya ang mga pulang dahon na nalaglag mula sa puno. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang malamig na katawan, isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ako ay 25 taong gulang lamang at dapat na nag-iski sa Switzerland kasama ang lalaking mahal ko. Dapat tayong sumakay ng mga hot air balloon sa Albuquerque. Dapat ay sabay tayong gumagawa ng mga dessert at pagkatapos ay nagpapakain sa isa't isa. Sa halip, narito ako mag-isa sa malamig na gabi, pinagmamasdan ang mga nalalagas na pulang dahon. Biglang tumingin si Matsushima Rika kay Dragon na may nakakaakit na tingin. Dragon, alam mo ba kung bakit hindi pa ako nagkakaanak pagkatapos ng mahabang kasal ng asawa ko? Napanatili ni Dragon ang kanyang karaniwang seryosong ekspresyon. Dahil ba may ibang lalaki sa puso mo? Ngumiti si Matsushima Rika. Si Jamie ba ang tinutukoy mo? Matagal ko nang hindi iniisip ang masamang lalaking iyon. Tuwang-tuwa nga ako noong kasama ko siya, pero alam ko rin na hindi niya ako pakakasalan. Naglalaro lang kami. Hindi ko pa pinanganak ang anak ni Miyamoto Masaki dahil sa puso niya, ako ang laging second place. Siya lang ang may mata para sa mapahamak na Mirakuru serum na iyon. Talagang mas mababa ako sa ilang masamang gamot. Nagulat si Dragon sa sinabi ni Matsushima Rika. Ang Mirakuru serum ay isang himala na maaaring makaapekto sa lahat ng sangkatauhan. Isa lang siyang magandang babae na may magandang figure. Maraming babaeng katulad niya sa mundo. Paano niya maihahambing ang kanyang sarili sa mahusay na Mirakuru serum? Kung si Dragon, siguradong hindi siya magdadalawang isip na i-rank ang serum bago ang isang babae, kahit na asawa niya ang babaeng ito. Biglang naglakad si Matsushima Rika patungo sa Dragon. Habang papalapit siya, umagos ang halimuyak niya sa ilong niya. Siya ay kaakit-akit na nagtanong, ang lahat ba ng tao sa mundo ay pinahahalagahan ang lakas ng labanan at dominasyon sa mundo ng higit sa anupaman? Pareho ba kayo? Nagkusa si Matsushima Rika na abutin at isabit ang isang daliri sa puting kamisete ng Dragon. Ito ay isang napaka-provocative na hakbang. Narealize ni Dragon na nanliligaw si Matsushima Rika at dali-dali niyang sinabi, hindi. Uunahin kita. Tuwang-tuwa si Matsushima Rika nang marinig niya ito. Hindi niya maitago ang saya sa mukha niya. Ayaw mong pamunuan ang mundo. Sabi ng Dragon, ikaw ang mundo ko. Gusto lang kitang pamunuan. Hahaha. Tumawa ng kaakit-akit si Matsushima Rika. Pag narinig ito ng asawa ko, malamang mapatay ka. Kamakailan lang ay pinupuri ka ng asawa ko at sinabi pa niyang gusto mong i-promote para maging pinakapinagkakatiwalaan niyang general. Pero ngayon, sinasabi mo na gusto mo ang babae ng iyong amo. Nalaman na ni Dragon kay Jamie kung anong uri ng babae si Matsushima Rika, kaya sigurado siyang hindi siya isusumbong. Kung hindi, si Matsushima Rika ay nagalit sa halip na ngumiti ng napakasaya pagkatapos marinig ang pag-amin ni Dragon. Nang magkusa, hinawakan ni Dragon ang kanyang payat na baywang at pamulong, kaya kung isuko ang buhay ko para kay Lord Miyamoto, ngunit ang taong talagang ginagawa ko ito ay ikaw, Madam Miyamoto. Kabanata 640, ang dakilang pagpupulong. Noong gabing iyon, nasa laboratorio pa rin si Miyamoto Masaki, pinag-aaralan ang kanyang Mirakuru serum. Wala siyang ideya na ang kanyang asawa, si Matsushima Rika, ay natulog na kasama si Dragon. Hinawakan ng Dragon ang makatarungang mga balikat ni Matsushima Rika at sinabing, binigyan lang ako ni Lord Miyamoto ng banal na gamot para palakasin ang aking pangangatawan. Pagkatapos noon, pakiramdam ko ay hindi ako sapat ngayon. Hiniling ko ito kay Lord Miyamoto, ngunit hindi niya ito ibinigay sa akin.
Madam, pwede mo bang ipakuha sa akin ang gamot na iyan? Naina si Matsushima Rika sa pagbanggit ng mga gamot ni Miyamoto Masaki. Inilibot niya ang paningin kay Dragon. Bakit gusto mo ito? Hindi alam ni Dragon ang isasagot at nakita lang siya kay Matsushima Rika na nakatulala. Gayunpaman, biglang tumawa si Matsushima Rika. Ang kanyang mga payat na daliri ay dumaikit sa matangkad na tulay ng ilong ni Dragon. Oh, body ka. Alam ko kung ano ang gusto mong gamot na iyon. Ngumiti si Dragon at hindi nagkomento. Pilyong ngumiti si Matsushima Rika. Sige, magnanakaw ako ng mag-asawa para sa iyo. Salamat, madam. Tuwang-tuwa si Dragon. Sa wakas ay magagawa na niya ang kanyang misyon para sa Michael. Lumipas pa ang 2 araw. Hindi nagtagal, ika-10 ng Oktubre. Sina Michael, Lotta, Jessie at Charleston ay lumipad patungong Chefchaoan sa Morocco. Katulad ng mga nakaraang taon, hindi dinala ni Charleston ang ama ni Michael sa dakilang pagpupulong. Sa halip, dinala niya ang kanyang 2 apo. Malinaw na ang kahalili ng pamilyang Hudson ay ibibigay sa henerasyon. Ang Chefchaoan ay isang asul at puting bayan na mukhang isang fairy tale. Walang mag-aakalang magkakaroon ng ganitong kagandang lungsod. Gayunpaman, wala sa mga Hudson ang dumating para sa mga tanawin. Ang lahat ng mga kinatawan mula sa 8 dakilang pamilya ay nakarating na sa Chefchaoan. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang tirahan sa lungsod na ito. Ang pamilya Hudson ay bumili ng bahay na may magandang lokasyon. Sa sandaling ito, lahat mula sa pamilya Hudson ay nasa bahay. Nakasuot ng formal na suit, natiling nakatingin si Jessie sa sarili sa salamin. Sayang 9 na. Magsisimula ang pagpupulong sa 10:00. Lolo, pupunta ba tayo ng maaga? Nilingan ni Jessie si Charleston, handa nang umalis. Alam ni Michael na masama ang pakiramdam ng kanyang lolo. Mas mabuting magpahinga siya ng ilang sandali sa kanilang bahay kaysa dumating ng maaga at maghintay sa lugar ng pagpupulong. 5 to 6 minutes lang ang venue. Kailangan bang dumating ng 1 oras ng mas maaga? Nagpapababa talaga si Jessie. Sagot ni Jessie, alam mo ba ang 7 pamilya pa ang pinupuntirya natin ngayon? Kung pupunta tayo ng maaga, ito ay magpapatunay na tayo ay may mabuting saloobin at nais na mapanatili ang magiliw na relasyon sa kanila. Isa itong malaking bagay na makapagliligtas sa pamilya. Huwag kang magsalita ng kalokohan kung hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ngumuso si Michael. Masyado kang walang muwang. May 1 oras na lang bago ang meeting. Sa tingin mo ba magbabago ang isip nila sa maikling panahon na ito? Galit na tugon ni Jessie. Ikaw. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Biglang putol ni Charleston. Umubo siya at sinabing, aalis tayo ng 9:30. Natahimik sina Jessie at Michael. Tumingin ulit si Michael sa phone niya. Medyo nababalisa siya, hindi dahil natatakot siyang harapin ang mga tao mula sa mga lihim na pamilya, ngunit dahil hindi pa nakukuha ni Michael ang banal na gamot na ninakaw ng Dragon mula sa pamilyang Miyamoto. Isasama ni Dragon si Miyamoto Masaki sa Morocco para lumahok sa pulong. Nagkasundo silang dalawa na humanap ng lugar kung saan gagawin ang trade-off. Sa sandaling ito, sa Grand Mosque ng Chefchaoan. Ini-escort ni Dragon si Miyamoto Masaki sa mosque. Hindi tulad ng pamilya Park, na naniniwala kay Kristo, ang pamilya Miyamoto ay walang relihiyon. O sa halip, naniniwala sila sa lahat ng mga Diyos, kaya binisita nila ang lahat ng mga lugar ng relihiyon. Habang naglalakad palabas ng mosque, tiningnan ni Miyamoto Masaki ang oras. 10:30 na. Oras na para magsimulang magtungo. Ngayon, bubugbugin ko si Jamie sa harap ng iba pang lihim na pamilya. Naisip pa rin ni Miyamoto Masaki na si Jamie ang bumugbog sa kanya sa laro noong araw na iyon. Nanatiling tahimik si Dragon, nag-aalala para kay Michael. Si Jamie ay nasa larangan pa rin ng digmaan at malapit nang malaman ni Miyamoto Masaki na si Michael ang nagpahiya sa kanya noong araw na iyon. Sa oras na iyon, ang dalawa sa kanila ay magkakaroon ng matinding labanan. Ito ang unang pagkakataon ni Michael na dumalo sa naturang top-notch meeting. Isang kapahamakan kung siya ay ipahiya ni Miyamoto Masaki sa harap ng iba pang mga lihim na pamilya sa kanyang unang pagkikita. Hinding-hindi hahayaan ng Dragon na magdusa ng ganoon ang kanyang amo.
Kung matalo ni Miyamoto Masaki si Michael gamit ang kanyang mga likas na kakayahan, hindi siya magagalit. Gayunpaman, si Miyamoto Masaki ay isang third-rate combatant lamang. Kinailangan niyang umasa sa banal na gamot upang madagdagan ang kanyang pisikal na kakayahan upang talunin si Michael. Tahimik na naglabas si Dragon ng isang maliit na transparent plastic bag mula sa kanyang bulsa. May 2 table tas sa bag. Ang 2 tabletang ito ay maaaring magpapataas ng pisikal na lakas at depensa ng isang tao. Nakuha sila ng Dragon sa pamamagitan ng pang-aakit sa asawa ni Miyamoto Masaki. Nakita niya ang isang flower bed sa entrance ng mosque at gusto niyang itapon ang maliit na bag na ito sa flower bed at pagkatapos ay ipaalam kay Michael na kunin ito mula doon. Gayunpaman, nang itatapon na sana niya ang maliit na bag sa flower bed, biglang tumalon ang isang orange na pusa mula sa flower bed at hinawakan ang maliit na bag gamit ang bibig nito. Bumilis ito na parang hangin. Damn it! Nagulat si Dragon. Napakaraming problema ang pinagdaanan niya para makuha ang banal na gamot na iyon. At ngayon, ninakaw ito ng isang pusa. Anong problema? Napansin ni Miyamoto Masaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Dragon. Maglalakas loob ba si Dragon na sabihin kay Miyamoto Masaki ang totoo? Nagmamadali niyang sinabi, ay, wala. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Kasalanan niya kung nabigo si Michael. Ngunit hindi na kayang habulin ni Dragon ang kulay kahel na pusa ngayon. Lihim lang siyang nakapagpadala ng mensahe kay Michael. Guro, nasa Grand Mosque ng Chefchaoan ako. Ang gamot na inihanda ko para sa iyo ay inagaw lang ng isang kulay kahel na pusa. Ano? Halos malaglag si Michael nang mabasa ang mensahe. Isang kulay kahel na pusa ang inagaw ang banal na gamot ng pamilya Miyamoto. Nais bang maging tigre ang pasang ito? Kung ang pasang ito ay kumain ng gamot, ang katawan nito ay maaaring sumabog o ito ay magiging walang talo. Damn! Walang ibang salita, nagmamadaling lumabas ng kwarto si Michael. Napakabilis ng mga pusa. Kinailangan ni Michael na magmadali sa mosque sa lalong madaling panahon at hanapin ang orange na pasang ito. Hoy, magsisimula na ang meeting. Saan ka pupunta? Nagmamadaling hinabol ni Jesse si Michael. Sabi ni Michael, I have something urgent to attend to. Babalik ako saglit. Gumuso si Jesse at naglakad papunta kay Charleston. Lolo, tumakas lang yata si Michael. He acted like he's so great before pumunta dito. Ano ang silbi ng maraming pag-uusap? Ngayon, wala na siyang lakas ng loob na pumunta sa venue. Ipinagtanggol ni Lota si Michael. Hindi ganoong tao si Michael. Napakatapang niya. Siya ang pinakamatapang na tao na nakita ko. Hindi siya matatakot sa 7 pang pamilya.